Paano nagumpisa ang gulo sa buhay ni VP Sara Duterte? Nagsimula ang lahat noong bawasan ang kanyang budget sa OVP. Nagalit siya at kalaunan ay nag-resign sa DepEd na kanyang pinamumunuan. Nagalit din ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinagmumura ang mga kongresista na nagbawas sa budget ng kanyang anak na si Inday Sara Duterte. At inakusahan din si BBM na nasa likod ng lahat at tinawag pa niya itong bangag. At simula noon ay hindi na naging maganda ang relasyon ni BBM at ng mga Duterte. Samantala may mga nakita ang Kongreso ng mga kahina, hinalang gagamitan sa budget ng opisina ni VP Sara. Ayon sa mga dokumento na sinabmit ng Commission on Audit sa kanila, kaya hinalungkat at inimbestigahan nila. Itiyo at nagulat sila sa mga natuklasan sa iba pang mga anomalya. Kaya nagpatawag na nai-hearing ang Kongreso para pagpaliwanag at madinig ang panig ni VP Sara Duterte. Ayon sa mga natuklasan ng Kongreso ay ang muling paggamit ng opisina ni VP Sara ng 125 milyon na ginastos lang sa lubong 11 days. Kaya kailangan umano niyang ipaliwanag kung saan umano niya ginastos ito. Ngunit hindi ito maipaliwanag. Ang gimayos ni VP Sara at iginiit na nagpaliwanag na umano siya sa Commission on Audit, kaya hindi na niya kailangan magpaliwanag sa Congress. Pero ayon sa Kongreso ay may karapatan umano silang magtanong sa lahat ng ahensya ng gobyerno. At naayon umano ito sa kanilang mandato bilang isang ahensya ng gobyerno na may mandato na mag-imbestiga sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ayon pa sa mga congressmen, kailangan ipaliwanag ni VP Sara sa taong bayan kung saan ginamit ang kanyang budget upang hindi siya mapaghinalaan na nilustay nito ang pera ng kaban ng bayan. Tungkulin din umano niya ito bilang isang tapat na naglilingkod sa bayan. Dagdag pa ng mga congressmen, bakit ayaw magpaliwanag? NAVP Sara kung wala naman siyang tinatago at kung ginamit naman niya ng maayos ang kanyang budget. Ayon pa sa kanila, hindi pagsagot ni VP Sara Duterte ay lalo tuloy nagpapatibay sa kanilang hinala na may katiwalian na naganap sa opisina ng OVP. Kaya lalo pa nilang kinalkal ang mga pinaggagastusan ng opisina ni VP Sara at hindi nga sila nagkamali at madami pa silang natuklasan na mga kahina. Hinala pinagkakagastusan ng opisina ni VP Sara. Kasama na ang mga pangalan ng mga tao na tila gawa-gawa lamang na umabot sa kulang-kulang 1,000 katao na gip ng pera mula sa opisina ni VP Sara Duterte na kinuha mula sa kanyang budget. Ayon naman sa isang panayam kay VP Sara sa isang interview, hindi umano niya pwede sabihin ang pangla ng mga tao dahil manganganib. Umano ang buhay ng mga ito at confidential din ito. Ayon naman sa Kongreso ay hindi nila ilalabas sa publiko ang mga pangalan ng tao. Kailangan lang nilang malaman kung talagang may totoong tao na tumanggap ng pera mula sa opisina ni VP Sara Duterte. Dahil ito naman ang nararapat at hindi pwede itago ang pinagkakagastusan ng isang opisyal ng gobyerno. At dapat ito ay idinaklara ng opisina ni VP Sara Duterte at dapat makipagtulungan sa kanilang investigasyon para malaman kung sino ang nasa likod ng anomalya at kung totoo ba na may anomalya na naganap sa opisina ng OVP. Ngunit nagmatigas si VP Sara. Sa halip ay nagalit ito at binanatan ang mga congressmen sa social media at sinabi na pinupolitika lang umano siya ng mga congressmen sa ginawa ni VP Sara na hindi pagsagot sa mga anomalya na paratang sa kanya ay lalong nagpatibay sa hinala ng mga tao laban sa kanya at madami na ang nanawagan na patalsikin siya sa pwesto. Matatandaan na makailang beses nagpatawag ng hearing ang Kongreso para bigyan ng pagkakataon si VP Sara na madinig at magpaliwanag sa kanyang panig. Ngunit iginiit ni VP Sara na wala siyang dapat ipaliwanag sa Kongreso. Lumala pa ang sitwasyon ni VP Sara noong pinagmumura niya at binantaan si BBM na patayin. Pati na din ang First Lady at si Speaker Romualdez. Kaya noong may nagsampa ng impeachment laban sa kanya, wala nang mapagpilian ang Kongreso, kundi ang patalsikin siya sa pwesto upang sagutin ang paratang sa kanya. Ayon naman kay VP Sara ay handa umano siyang sagutin ang lahat ng paratang sa kanya. Ngunit baliktad naman ang ginagawa ng kanyang mingga kakampi sa Senado dahil pilit nilang pinapabasura ang kaso ni VP Sara at nagsampa din ang VP sa korte ng petisyon para ibasura ang kanyang kaso.
At para na din siguro hindi na niya kailangan sumagot. Kaya sa pangyayari ay lalong tumibay ang hinala na totoo ang akusasyon sa kanya at kasabwat niya. Ang mga taong pilit ipabasura ang kaso laban sa kanya. Ang lahat ng ito ay mananatili na akusasyon lamang hanggat hindi napapatunayan sa korte, ngunit Hindi din may waglit sa isipan ng mga tao na guilty ang mga ito. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. hanggang dito na lang muna. Abangan ang latest na mga balita. Mag-subscribe para updated ka sa mga nagaganap sa mundo.